We are live! Hi everybody! Hi everyone! Magandang tanghali. Alas 2 ng hapon po dito sa UAE. And it's such an amazing opportunity na meron po ako kasi makakausap ko ang isa sa aking mga business partners, which is coming all the way from United Kingdom, and her name is Lisa. So, Lisa, yeah, I'd like you to introduce yourself sa ating mga manonood. Hi Jed, marhay na al daw po sa Indogapos. Bicolana po ako. Ay, ikaw? Nakakaloka kayo. Oh, yung Bicol na lang. daw. Lawi ako. Okay lang. Ako din unexpected, tingnan nyo po. No? Nakakaloka ka. Ako taga Daraga. Albal. Iriga po. Baaw, Kamsur. Baaw, Diyos ko, dahil Bicolanang Bicolana. Nakakaloka siya. Puro po akong Bicolana. So, Daragang Magayon, you know that, right? Shout out po sa mga taga Bicol. Yes, Bicol from all over na nasa iba-ibang panig na po ng mundo. Shout out po. Kanina, plano ko yung itanong sa'yo, before we were in the backstage, plano kong itanong sa'yo, saan ka ba sa atin? Ilang ko na lang, all of a sudden, pareho pa tayo. Buti nga nag-greet ka. Namaray na Aldo. So, yes po. It's 11 o'clock po in the morning here in UK. Isa po akong nurse by profession, a full-time nurse, at isa rin po akong digital business owner and a mentor. Yan. Yan lang ang aking, at the moment po, hindi na, kami lang po ng aking hobby dito ngayon sa UK. Mukhang matagal na kayo dyan, ano? Yes, sus, panahon pa ni Kupon-Kopong. 20, going 20 years. 20 years. Oo, di ba? Oo. Kasi nagkukuha din ako sa UAE. I work in UAE for 4 years in Al Ain. Sa Al Ain. Wow! So doon ako, before coming here, doon muna ako 4 years, and then lahat ng mga kaibigan ko pupunta ng US, UK. Sabi ko, ayaw ko magpaiwan. So nandito ako ngayon. Okay. Oo. Ay, wow, ang galing. Actually, Assalamualaikum, Riba. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Nakakatawa naman. Bicol, UAE. Ang dami pala nating common grounds na loka ko. Ang title ko dun sa post, Engiepreneur meets a nursepreneur. Kasi engineer by profession naman ako. Tapos, so lahat talaga dito without any, parang walang specifics, anyone can join. Okay, so, we are going to, to start with our interview proper. Thank you talaga, Ate Liz. Kasi, this is an amazing opportunity po para sa akin. It's such an honor. Ayan, okay, so, let's start with our first question. Are you ready? Yes, I am. Okay. First question. What got you into starting your digital business, and what was your initial vision for it? Okay. Alam mo naman, di ba, nang sinabi ko kanina, ilang taon na ako nagtatrabaho. So, nagtrabaho ako sa Pilipinas, nagtrabaho ako sa UAE ng 4 years at alam na doon. So, obviously, plus mo yun, alam mo na ito, di ba? Tignan natin, last na 2 months. So, I love my nursing profession. Mahal ko ang kasi hindi ko mararating kung ano man ako ngayon kung hindi ako naging nurse, di ba? Pero as we age, pag tumatanda tayo, yung umiiba na rin yung katawan natin, hindi na katulad ng malakas tayo. And I really want change kasi nakakapagod. I think, di ba, lahat naman yata ng mga trabaho, there will come a point na talaga na mapapagod ka. Physically, yung demand physically and mentally, drain na talaga. And sa totoo lang din, I've been looking, naghahanap na ako, hindi ko lang talaga alam kung anong porte ang pupwede sa akin. Kasi kilala ko ang sarili ko, di ba? Pero may nakikita na ako. Pero there was a time talaga na yung lowest point din na sabi ko, my God, I have to do something. Di ba? I have to do something na kung hindi, ganito na lang ba? Ayoko maging trabaho hanggang
pag-retire kasi may plano ni hubby na maguli talaga sa Legazpi, doon mag-retire. So, naganap ako. So, there was one point na may nakita ako sa social media. Nakarelate ako dahil obviously nurse din siya. So, ayun lang. Tapos nung yung initial kong vision about this, obviously tinanong ko ang sarili ko. Kaya ko ba 'to? Kasi out of my comfort zone, 'di ba? Hindi ako yung tao na pala yung mag-out sa social media. But because it's a digital, alam naman natin that it will involve internet. Yun ang magiging core. Ayun magiging core. So, ang tinanong kong sarili ko, so sige ba, but it's because of my why. So sabi ko na lang, so because of my why na walang mangyari sa amin, sa amin dalawa ni Harry, kung wala talaga akong step na gagawin. So kaya yun. So that's the reason why pinasok ko to. Yun na nga, gusto namin mag-retire ng maaga at nakakapagod na rin. Pag, alam mo na, pag tumatanda, marami ka nang nararamdaman. Nararamdaman sa katawan. Yes, and you want to enjoy life. Yung wala kang, yung parang na-enjoy mo talaga yung life mo na wala kang restriction masyado na isipin mo mag-travel pero ang budget mo parang ganoon. Diba? Very limited. So meron ka man gusto. So you want a freedom. You want the time and the financial freedom na sabi ko naman din, kasi actually naman, Jed, we have already a traditional business. We have already a passive income. Yeah? Pero if gagawin ka ng Pilipinas, alam mo na darating yung time na, yung nga sinabi ko sa iyo kanina, yung pera madaling mawala. So you need passive income. You have to have a passive income na pumapasok na kahit man yun, sabi nga, itong na ano ko sa mother ko, you have to prepare for your golden age. Totoo. Wala ka rin naman ding aasahan kundi ang sarili mo. Even if you have kids, your kids has no obligation with you. Diba? Exactly po. Tama. Yun ang yun. Yan ang nakatatak sa utak ko. Ngayon, wala kaming anak ni Harry, diba? So, sino? Sabi nga nila, pag may pera ka, so many will be there to look after you. Pero pag wala ka, diba? So, yun ang nakatatak sa itik. Relate naman ako sa'yo. Oo, ganoon. Yun ang nakatatak sa. And then, yung mga you have to look for hindi lang naman yung ngayon. Meron tayong mga long term. So that is what I visualize. Kasi I lost ito ngayon. Ito yung Jed na nawala yung parents ko ng maaga pa. They're still both and then in 1 year difference. And it shocks me kasi 'di ba ang layo yung ganoon. I know they're happy na yung kami na nandito, pero kaya yung sinasabi ko, kaya ko ito ginagawa kasi you want to have a more quality time. You get me? More quality time with your loved ones. Napahaba yung sagot ko, di ba? Na ano yan, pero yan. Kasi ito. Pero ba't ako umiiyak, no? Jed, di ba? Oo, sorry, Jed. Kasi ako din yan. I was so emotional na we love our family, right? We really love our family. And kung ginagawa naman natin to, it's not really para magano tayo. It's really for the family. Kahit nga din yon, I think there was a point as well na even my hubby, he's more supportive now. Yung parang magiging nasuporta siya kasi nakita naman niya to, I'm doing this for us, for the family. Yung sa Pilipinas, di ba? We love our family. Meron ka siguro may kapatid ka sa Pilipinas, di ba? You're there. Bakit ka nandiyan, di ba? To help. Hindi man lahat at least to help as much na maabot natin. Meron, sorry, Greg. I did not mean to. Ang dami nating pagkakaparehas. Yes. Isa yan. Actually, nakakaloka to. Parang ako na tuloy naging interview. Yan, ang greatest why ko. Syempre si Mama. Kasi yes. That's what I will say. I get sobrang tanda na. Tapos ako layo. Syempre dito yung kabuhayan. Tapos kahit gustuhin mo na umuwi palagi, hindi mo kaya kasi realistically speaking, sinong magbabayad ng ticket
kahit tuloy may sakit, hindi ka agad-agad makauwi, wala kang flexibility. Totally wala. Yeah. Financial tsaka yung time. Hindi naman pag ginusto mo umuwi, makakauwi ka talaga eh. 'Di ba? So, ayan, yan ang greatest why ko. Bakit? Nung nakita ko tong business na to, sabi ko, ito yun. Okay naman ang trabaho ko talaga. Tapos, ito, nakapag-pundar pa ako ng isang negosyo. Pero, ganun pa rin eh. Tali pa rin ako eh. Yes. Tali ako dito. So, yung tinatarget ko na, which is long-term naman, kaya ka naman nagtayo talaga ng traditional business is para sa susunod, na. Pero mahabang proseso siya. Mahabang proseso pala talaga siya. Hindi siya ganon. Which is wala naman talaga instant sa buhay, pero ayan nga, yun talaga ang yun ang pinaka-greatest why ko. Bakit ako nagpupursige na ganito? Kasi ito, Jed, may sasabi ko lang to. I think it will relate to all OFW. Kasi kung sino man makakapanood nito, I have always the get feeling na hindi ko na yun maalis sa akin. See, I'm a nurse. Namatay ang parents ko ng all of a sudden. They're all still strong. Mom just preparing to go for dialysis. All of a sudden, my dad died on his sleep. Nakuha mo yun, Jed? Yung parang so there always said, kaya sabi nga natin, if you have the chance, diba tayo, if you have the chance to go home, na you do, gawin natin. Why? Kasi yung life is so short, hindi natin alam yun. Kaya nga kaya ito pinasok niya. This is the reason why I started this business, because of that. Kasi nakikita ko, yung si Harry, may nararamdaman, kapatid ko, yung nape-pressure, gano'n. They are my motivation to go. So, ang dami na natin, Jed, diba yun? Unang tanong pa lang, hindi ko na kinaya kaagad. Hindi mo na kaya. And I'm sorry, kasi... Sorry. No, but this is, at least people who say that this one are, yung pagiging totoo natin. So, pag totoo natin, we're giving them an insight talaga din kung yung magiging, yung just us, yung pagiging tayo. Kasi yun naman din, di ba? Yeah, family is family, right? Tsaka hindi natin pinasok tong bagay na to dahil lang, wala lang. No, yes. There's always, yeah. Napakabigat, napakalaki ng dahilan bakit natin to ginawa, bakit natin to pinasok. At yung the fact na lihitin mo siya at in the it is a long-term, a legacy business, ano pa ba yung hahanapin mo? Na kung sana talaga noon ko pa to nakita, to be honest, kung sana noon ko pa to na-discover or sana may mga pagkakataon siguro na hindi ko na naranasan yung mga mas mahihirap pang stage ng buhay ko. Alam mo yon, pero siguro kailangan para ma-appreciate ko yung ano man yung meron ako ngayon. Yes. Or kahit ano pang gaano pa kaliit yan, na-appreciate ko. Kasi dumating din naman ako sa punto na talagang wala, sad, ganun. Kaya talagang it happens for a reason. It really happens for a reason. And it's in his plan. Kaya naging ganito. Ayun. Hinga! Sinipon! Oo nga. Nakakaloka. Okay. Yan. Ano, question number 2 na nga tayo? Okay. Sige. Kasi kung hindi haba pa tayo. Naloka na ako tuloy. Okay. Question number 2. What were some of the biggest challenges you encountered when you first started and how did you get past them? Ayan. There's few. Una, yung hindi ako tech-savvy, Diyos ko, di ba yung hindi ako tech-savvy, alam mo nung una talaga, ang asawa ko, sabi ko, double check mo nga to kung paano gawin, parang double gawin. Pero ang kagandahan nga rin talaga sa business na to is may step by step. Meron ka, regardless na wala kang alam sa computer, wala kang siyan. Meron naman training. Pero siyempre naman tayo, gusto natin na magawa talaga ng tama. So I have to go that one. And yung isa pa is, this is out of my comfort zone talaga, di ba? Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, initial ako, sabi ko, kaya ko ba to?
Kasi nga hindi naman nga ako tech savvy, hindi naman ako yung pala post, hindi naman ako yung pala live. But iniisip ko lang din, I just really focus, bakit mo to pinasok, Lisa? Anong goal mo? Ayan ang goal ko. So, how did I pass it? It's just because of my goal, my why. Kasi sabi ko nga, pag nalagpasan ko to, alam ko naman at the end, it will go to the dreams that I want. Exactly. Tama. Tsaka, kailangan yan dadaan talaga natin lahat yan, yung mga challenges na yan eh. Kasi if not, paano ka rin naman matututo, di ba? Tsaka, laging may takeaway. Laging may takeaway sa bawat challenge na dadaanan mo. And then, for that, maghahinga muna tayo dito sa ating mga the ladies who are present on our live. Hi, Josephine, UAE, and Bessie Krasteva from Greece. Thank you, ladies, for watching. Thank you for tuning in. I love you guys. Thank you, Josephine. I hope we enlighten you, Josephine. So, ayun nga, as you were saying, ate, paano mo lang siya nalagpasan? Kasi goal eh. Oo, ito. Kahit ano pa yan. And to be honest naman din, Jed, meron mga times talaga na sabi ko, tama ba? Tatanungin mo na sabi, tama ba? Yan. Kasi sa negosyo naman, di ba? There's may ups and downs. Kasi lalo't pa talagang hindi mo to linya. Minsan, sometimes I feel overwhelmed. Pero at the end of the day, pagigising ako, totoo yan. Pagigising ako sa umaga, sabi ko, hanggang ganito, gigising ka ng maaga kasi mag-duty ka. Sabi ko, kailan yung time na gigising lang ako pero wala akong isipin, magkakape lang ako and enjoy life. Yon. So, doon niya na naman. Pak, boom. Ayan, na-energize ka kaagad, ano? Yes, okay, gawa ng post. Yeah, even yesterday, I messaged sa so ganyan. Pero yes, Pak. So, focus lang talaga. So, gano'n naman din talaga. In any business talagang papasukan mo. Result is always yung later part. Later, oo. Hindi nauna ang result. Walang result na mauuna pagpasok mo result agad. Hindi totoo yun. Kasi kailangan pagtrabahuhan ang lahat ng bagay. Yes. Kasi mas masarap siya sa pakiramdam eh. Tsaka mas matamis. Sabi nga nila mas it's sweeter kapag pinagtrabahuhan mo siya. Yeah. So, ayun na. Okay, going to question number 3 para tayong nasa talent show. Ano yun? Game show. Okay. How has working in the digital business world changed the way you think about staying ahead and being creative? Malaki ang malaking changes talaga sa akin. Unang-una ito, di ba? So, you have to, kasi nga yung business is a digital business, di ba? So you have to put yourself out, right? And it's a big step for me. It's really a big step. It has changed me kasi yung nandun pa rin naman ako sa stage na kasi I need to be confident, di ba? So, confident on myself, ganyan. So, yan ang mga changes na you need to be more out on the social media because obviously it's a digital business. And then, yes, and just also, yung nagpo-focus lang ako na yung end game nito, bakit mo to ginagawa? Yeah, bakit mo to ginagawa? Being creative, hindi kasi ako creative na tao, kaya until time, yun pa rin ang kaya ko, yun pa rin ang, sabi mo, yun pa rin ang aking dilemma talaga, which is tapos yung pag-create, yung mga sabi ko nga naman din, one step at a time, makukuha natin yan. Di ba, nung una nga, nung meron kasi kaming yung group na, yung nag-una kaming na ganito, may mga interview kami, grupo, para kaming estatwa, yung parang ganoon, para kaming estatwa. Kasi, pero as the days, itong ginagawa, nagiging natural ka na, yung mga komportable ka na. Parang it goes with the flow na lang din. So, meron ka pang haasain, pero yung personal naman na development, maganda yun, di ba? Kahit yung mga kakakilala ko, yung nakakakilala sa akin, magagulat sila, ikaw ba yan, Liz? Pero, this is it. My goal is there, so that's it. Focus. Ayan ang target. Basta may target ako, yun. Yes. Yes.
Okay, thank you for that. Okay, moving forward. Okay, question number 4 tayo. The last one, may isa pa. What are some surprising lessons you've learned from running your business that you didn't see coming? Ayan. Yun, oo. Marami-rami naman din. Yun na nga, na hindi ko rin pala na-expect na kaya ko pala. Yung parang ganun, kaya ko pa rin palang gawin. Gano'n. Kasi meron yung isang na one time, I'm so happy. Yung parang meron akong achievement na nagawa. And all of a sudden, basta lang ako, kinuha ko yung phone ko. Kasi yung words mo that you're so happy that you have accomplished something. Talagang nag-video ako, nagpa-live video ako. Nagwa mo yun. That is, diba, surprising. Surprising, oo. Yung emotion will really lift you up na may yan, tapos all of a sudden, video ako. And then, makita mo naman, and then when you see your video na napaka-natural mo yan, that's it. So, that's it. And then yung personal growth ko nga din, yun na nga personal growth ko na sobra na hindi ko na-expect na ganun din na, sabi ko, meron din pala. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko. I know myself, parang alam kong kakayanan ko, pero kung minsan, yung ibang tao, may doubt. You always doubt yourself, diba? Hindi ko kaya yun. Naiisip ko na kaya ko, pero baka hindi. Yeah. Kasi you're not doing it all the time. Parang out of ordinary sa'yo eh. Kaya iisipin mo, baka hindi ko kaya yan. Totoo. Kaya sabi ko, Diyos ko, parang gano'n. Sabi ko, kaya pag naano yan, I feel proud, yung parang proud ka sa sarili mo. Ay, sabi ko, Lisa, nagawa mo yan. Kahit yung mga step natin yan, na when may comment ka, regardless it's anything. Simple yan. Okay lang. Okay lang, oo. Sa Lisa, yung parang you have to give a tap on yourself. May nagawa ka pala. Kahit yung mga sabi, yung mga ganyang pagiging creative. Hindi pa rin ako going creative, pero natututo naman. So, ganoon. So, yes, yun talaga yung development nito sa sarili ko na obviously yung comfort zone ko ito. Pero itong something naman din is So, I'm taking it a bit slow, pero okay lang kasi sabi nga naman natin, the learning is also naman, depende rin naman yan sa'yo. Kaya yan. So, push lang. Sa akin naman, the speed doesn't matter eh. Yung how fast you do things. Ako, if we have one and the same destination that we are trying to reach, yung paano mo siya pwede, yung iba kasi kayang tumakbo eh. Yung iba lakad lang eh. Pero kung lakad lang, yung iba nga hindi pa nga kaya maglakad eh. Yung iba ginagapang eh. So it doesn't matter as long as alam mo yung destination mo. Mararating mo yon regardless sa pace mo. So as long as hindi ka mag-stop. Kasi the moment you stop is the moment you fail. Diba? Yung nga yung naririnig natin. So, alam mo yung destination mo, alam mo yung gusto mong marating, ayun yung target ko. Ngayon, kaya kong tumakbo, napagod ako, pahinga akong konti, lakad muna ako ng konti, tapos medyo nakapahinga na ako, sige, go ulit. Parang ganun ang life eh. Basta push lang, never give up. Para sa akin din talaga never give up. Regardless. Ayun, last na tayo. Okay, we're going to our last and final question. Okay. Looking back, what tips would you give to someone who's thinking about starting their own digital business? As experience natin. Okay, so ang advice ko lang is sa panahon ngayon po, talaga na lahat na nagtataasan yung mga commodities, standard of living talaga. Alam ko naman po na lahat tayo ay may mga pangarap sa buhay. At alam ko rin po na kayo ay naghahanap din talaga ng side hustle. Kasi alam naman po natin ngayon, kung mag-i-base ka lang ng isang sahod, talagang kulang yan. At regardless po kung ano man yung mga negosyong gusto nyong pasukin, ito lang ang ko, why not try the digital business? But make sure din po na kung kayo'y papasok, siguraduhin nyo muna, you do your due diligence, katulad din po ng ginawa namin. Kasi bago po namin pinasok ang digital business na to, pinag-isipan ko po din, inalam ko kung talang legit ito. Kasi marami po, at inaamin ko yun, marami ang mga nag-i-scam. Talaga, maraming nag-i-scam. Kaya ang advice ko po is,
siguraduhin nyo po na kung ang papasukin nyo ay talagang legit. Kasi, as an OFW po, na katulad nyo, alam po natin na ang ating yung investment na lalabas nyo, lahat po yun ay pinagpaguran nyo. Asing pinagpaguran nyo, pinaghirapan nyo, sinag-save kayo for your future. Kaya, give us a chance po, kaya po kami nandito ni Jed, para po ipaalam sa inyo na meron pong digital business na totoo at ito po yung amin. Hindi po kami papasok sa ganito. Nakita nyo niyan po ang story ni Jed, narinig nyo rin po ang story ko na ginawa namin ito para sa pamilya. And alam ko din po, nagagawin nyo din po ito para sa inyong pamilya. But you have to do your due diligence kasi dito din po, silipin nyo kung ano ang business na to and then you decide kung para sa inyo. Yes. Tama. Ayan, thank you so much. Ay, grabe naman, Manay Lisa. Diyos maabalo sa'yo. Nakakaloka. Maraming salamat. This is a talk na hindi ko in-expect. Alam mo yon, yung kasi sorry, natouch kita kasi oo nga eh. Napuruhan kita doon, Jed. Pero alam naman natin, before I was crying on inside. Sandali lang, Jed. Sige, go. Hello ka talaga. Baka kasi maingay, Jed. Sorry, ito po ang ano sa live. Ang ano ko lang is, nga, Jed, na yung sinabi mo nga kanina na sorry if kasi sabi nga natin, mahal natin ang ating mga pamilya. And I salute you, Jed, kasi diba, sabi ko nga, yung inaano mo yung mama mo, and yung feeling na ganoon ay years yung nandoon yung sakit sa loob ko. Kaya, kuminsan na ako, ito lang, Jed, lately, sabi ko to na one time, nasasaktan ako doon sa mga taong nakita ko na they went into a online business. Pero, na-scam sila. Nakuha mo yun doon. Ako sabi ko, Diyos ko, dahil. Kasi, imagine may mga nakikilala ko dito, actually, yung mga kasama na natin, may mga past experience sila. Kasi never ako nag-try. Never in my life ako nag-try ng online kasi nga takot ako sa mga ganyan. Mm-hmm. Pero ito, first hand ako nakakakilala ng mga tao na kaya sila gano'n na lang ka-doubtful kasi nga they had very bad experiences. Sino ba naman ang matutuwa? Sino ba naman ang magkakaroon pa ng lakas ng loob na pumasok ulit if you had that bad experience? Kaya yun. Totoo talaga. Kaya talaga. So, they have to use their due diligence. Ito ang advice natin, do your due diligence kasi sinasabi natin na 100% legit ito. Yes. So, ayun na nga. Siguro kailangan na natin magpaalam sa ating mga manonood. Thank you so much, guys, for tuning in sa mga nag-join sa atin during live and also sa mga mapapanood pa ulit ito on replays. Please feel free and you guys will see so much here. You will learn so many here. At for sure makaka-resonate kayo one way or another sa aming mga naging istorya. At ayun na nga. Maraming salamat po and God bless everybody. Manay Lisa, Diyos mabalos. Diyos mabalos po. Thank you so much. Bye. Thank you.